LA Lakers unti-unting bumabalik sa tuktok. Na-excite ang mga fans kay LeBron. Nuggets buo na ang puwersa. Panalo kontra Mavericks. Nuggets sinayang ang performance ni Kyrie. Curry biglang na emosyonal. Hindi pa kayang harapin si Thompson. Tago ang lahat. Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Si Luka Doncic at Nikola Jokic ay nagkita sa midcourt ilang segundo bago magsimula ang laro ng kanilang mga team. Isang sablay na handshake sa pagitan ng dalawang magkaibigang star ang nagdulot ng biruan habang tinapik ni Jokic si Luka sa dibdib. Ito ang simula ng isa pang laban sa pagitan ng pinakamaliwanag na star ng NBA, ngunit sa pagpatak ng huling buzzer, may isang star na hindi na nakangiti. Si Jokic ang huling natawa matapos ang panalo ng Denver Nuggets laban sa Dallas Mavericks nitong linggo. Naipasok ni Porter Jr. ang game-winning floater para itakas ang panalo para sa Nuggets. May dalawa pang pagkakataon ng Mavericks sa huling possession, ngunit mintis ang 3-pointer ni Kyrie Irving at hindi rin na-convert ni Daniel Gafford ang isang tip-in na sanay nagdala sa laro sa overtime. Nasa isang puntos na lamang ang Mavericks nang tawagan ng foul si Luka Doncic na nagpadala kay Jamal Murray sa linya para sa 3 free throws. Mariing tinutulan ni Doncic ang tawag at nag-challenge ang coaching staff ng Mavericks, ngunit nanatili ang desisyon. Tinawag ni Mavericks coach Jason Kidd si Jokic na pinakamahusay na player sa mundo sa kanyang pre-game news conference. Gumamit siya ng analogy, inihalin tulad si Jokic sa isang quarterback na gustong magpasa sa kanyang mga receivers. Isang indikasyon sa mangyayaring laban kung saan ipapakita ni Jokic ang kanyang kahusayan sa pagpasa. Nagtapos si Jokic sa isang triple-double na may 37 points, 18 rebounds, and 15 assists. Kahit nangingibabaw si Jokic, nakipagsabayan ang Mavericks dahil sa mahusay na laro ni Irving. Umiscore ang veteranong guard ng game high na 43 points, 5 rebounds, and 5 assists. Nagdagdag naman si Doncic ng 24 points, 8 rebounds, and 9 assists. Nag-ambag din si Daniel Gafford ng 16 na puntos at 7 rebounds. Si Doncic ay una nang nakalistang questionable dahil sa left groin strain, ngunit hindi siya mukhang limitado nitong linggo. Naglaro siya ng team high na 41 minuto at nagsilbing facilitator para sa karamihan ng laro. Kahanga-hanga ang kanyang mga pasa, ngunit natalo siya sa playmaking ni Jokic na nagbigay ng 6 na assists sa first half, kabilang ang isang one-handed pass kay Julian Strawther para sa isang reverse layup. Ito ang unang pagbisita ng Mavericks sa Mile High City sa buwan ng Nobyembre. Babalik ang Dallas sa Denver sa Nobyembre 22 para sa kanilang ikatlong laro sa group play ng ikalawang NBA Cup. Sa sumunod na balita naman, ang star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James ay naglaro ng suportang papel kay Anthony Davis sa karamihan ng laban nila laban sa Toronto Raptors nitong linggo. Ngunit nang umalis si Davis dahil sa eye injury, ang 4 na beses na NBA MVP ang nag-take over sa laro. Nagtala si James ng kanyang unang triple-double ngayong season na may 19 points, 10 rebounds, and 16 assists upang tulungan ang Lakers sa panalo sa harap ng kanilang mga fans sa Crypto Arena. Si Davis naman ay may 22 points, 4 rebounds, 3 assists, 2 blocks, and 1 steal bago siya hindi pinabalik sa laro. Bukod sa malakas na performance ni James, nagtala rin si Austin Reeves ng game high na 27 puntos at 6 na assists, habang si D'Angelo Russell ay nag-ambag ng 15 puntos mula sa bench. Ngunit ang gabi ay pagmamay-ari ni James habang humanga ang mga fans sa kakayahan niya na kontrolin ang laro sa mga huling sandali. Siguradong umaasa ang Lakers na hindi mawawala ng matagal si Davis, ngunit nakaaaliw malaman na kaya pa rin ni James na mangibabaw kapag kinakailangan. Tatangkain ng Los Angeles na ipagpatuloy ang kanilang momentum sa kanilang susunod na laban kontra sa Memphis Grizzlies sa Miyerkules. Sa huling balita, ang Golden State Warriors ay nakatakas mula sa isang hindi inaasahang pag-collapse sa Oklahoma City. Tinalo ang Thunder sa Paycom Center nitong linggo na nagtapos ng matagumpay sa kanilang 5 larong road trip. Matapos ang isa pang mabagal na simula, itinodo ng Warriors ang kanilang intensity at tinambakan ang Thunder ng 35 puntos sa pagitan ng ikalawang at ikatlong quarter. Ang 42 puntos ng Warriors sa third quarter ay ang kanilang pinakamataas na puntos sa isang quarter ngayong season. Sumagot naman ang Thunder sa pagsisimula ng ika-4 na quarter na may 11-0 run at pinanatili ang kanilang opensa. Ang pinakamahalagang shot ng gabi ay ang dagger 3-pointer ni Steph Curry na may natitirang 1 minuto at 13 segundo
kasunod ang kanyang signature night-night celebration. Para sa ikapitong sunod na laro, iba't ibang starting lineup ang ginamit ni Steve Kerr. Sa unang pagkakataon, pinalaro niya si DeAnthony Melton bilang starter. Agad itong gumawa ng impact, nagbigay ng bounce pass kay Trayce Jackson-Davis para sa unang 2 puntos ng Warriors. Sa ikalawang quarter, natagpuan ni Melton ang kanyang ritmo at ipinakita ang kanyang two-way na kakayahan. Nagtapos siya ng halftime na may 12 puntos sa 4 na sa 6 mula sa 3-point range, kasama ang 4 na rebounds, 2 assists at 1 steal. Sa second half, pinalitan ni Kerr si Jackson Davis ng Gary Payton. Si Melton, na kamakailan lang nakabalik mula sa back injury, ay nagtapos ng 26 na minuto sa laro at nagtala ng 19 na puntos at 10 rebounds para sa kanyang double-double. Nang umalis ng maaga ang 7-foot na si Chet Holmgren dahil sa injury, napilitan ang Thunder na maglaro ng mas maliit na lineup. Hindi nagtagal at ginamit ni Jonathan Kuminga ang pagkakataon at dumiretso sa depensa ng Thunder, kumamada ng mga puntos sa pamamagitan ng pag-atake sa basket at pag-shoot mula sa labas. Sa halftime, si Kuminga ay may 14 na puntos mula sa 6 sa 8 shooting at nagtapos siya ng 20 puntos sa 8 sa 11 shooting off the bench na naging mahalaga sa pagkuha ng panalo ng Warriors. Sa harapan ng isa't isa ang dalawang superstar, ipinakita ni Steph Curry kung bakit siya pa rin ang hari. Sa kanyang ika-16 na season, ipinakita niya ang kanyang dominance laban sa Thunder, nagtapos ng 36 na puntos sa 13 of 23 shooting, kasama ang 7 sa 13 mula sa 3. Si Gilgeous-Alexander naman ay nag-ambag ng 24 na puntos, ngunit 12 dito ay mula sa free throws at nag-struggle siya sa field, may 6 sa 17 lamang at walang naipasok sa kanyang 2 3-point attempts. Babalik ang Warriors sa Chase Center sa Martes para harapin ang Dallas Mavericks, dala ang kumpiyansang nakuha mula sa isang matagumpay na road trip. Matagumpay na natapos ng Golden State Warriors ang kanilang 5 larong road trip at ngayon, maaari na nilang paghandaan ang napakahalagang pagbabalik ni Klay Thompson sa Bay Area sa Martes. Ngunit hindi pa handa si Steph Curry sa emosyon na darating para sa kanya, sa Warriors at sa buong Dub Nation. "Huwag niyo akong gantuhin," sabi ni Curry sa Warriors post-game live matapos talunin ng Golden State ang Oklahoma City Thunder nitong Linggo ng gabi. "Hindi pa ako handa para rito. Marami ang dapat abangan at syempre excited akong makita siya bilang kaibigan. Pero sinusubukan kong itago ang lahat ng mental energy ko para sa Martes dahil alam kong magiging matindi ito." Ang unang laro ni Thompson laban sa Warriors simula nang umalis siya noong summer ay isa sa mga pinaka-aabangang pagbabalik sa kasaysayan ng Bay Area at nakatakda ang Golden State na parangalan siya ng isang sailor hat giveaway para sa mga fans at isang tribute video. Walang sino man ang makakaiwas sa emosyon sa pre-game festivities kapag nagbigay si Curry ng isang espesyal na speech para sa kanyang Splash Brothers sa harap ng mga fans sa Chase Center. Alam ni Curry na magiging mahirap ang Martes para sa lahat ng sangkot. Napakahalaga ni Thompson sa Warriors franchise, kaya't masakit para sa lahat ang kanyang pag-alis patungo sa Dallas Mavericks. Ngayon, walang anumang hadlang sa pagbabalik ni Thompson, kaya't kailangan ng maghanda ni Curry sa lahat ng nakatakda para sa Martes. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.